is fighting for us. Heaven's angels all around. My delight. Muli po isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Ito po ang inyong kaibigan, muli si Pastora Rose, na atin pong makakasama sa ating pong pakikinig ng Daily Dose of Message. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Diyos. Kumusta na po kayong lahat sa araw na ito? Amen? Atin pong basahin ang Biblia sa aklat po ng Josue chapter 24 verse 15. Ganito po ang sinasabi: piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Amen. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Hallelujah, purihin ka o Diyos na dakila. Luwalhatiin ang iyong pangalan. Salamat Panginoon sa buhay, salamat sa kapayapaan, salamat sa walang hanggang pagsama at pagpisan mo sa amin sa bawat araw. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na ito ay nagiging kagalakan, inspirasyon sa aming buhay, Panginoon, na basahin ang iyong mga salita. Salamat Panginoon sa lahat ng mga pagpapala, sa lahat ng biyaya na aming natatanggap sa araw-araw. Salamat sa karunungan, salamat sa walang hanggang buhay at kaligtasan ay pinagkaloob niyo sa amin. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Tunay nga po na isang napakahalagang bagay ang pagpili, pagkat iisa lamang ang kahahantungan nito, maaring tama o maaring mali. Walang gitna o neutral. Yung medyo tama ay medyo mali. Amen? Maraming tao ang hindi maingat, mabilis magpasya at ipinag-iisipan, lalo na't sa tingin ay maliit lamang na bagay. Ngunit dahil sa maling pasya, napasok siya sa malaking gulo. Amen. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Piliin po natin kung ano yung tama at kung ano po yung karunungan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Buhat po sa pagpili. Amen. Sa ating pong talata ngayon, ito po ay naganap sa mga huling araw ni Josue. Tinipon niya ang lahat ng lipi, matatanda, mga hukom, mga pinuno, at mga tagapangasiwa sa Israel. At ibinalik niya ang kanilang alaala kung saan mula sa pagkatawag kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, maging kay Moses, hanggang sa mga karanasan ng kanilang mga magulang. Yung pong pagtulong ng Diyos sa lahat ng pakikipagdigma at pagbibigay sa kanila ng Diyos ng lupain. Pagkaraang maipagunita, ito ay nakapagpasya siya at nagpahayag siya. Ngayon, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Amen. Kaya po sinabi niya, me and my house will serve the Lord. Amen. Piliin po natin sa araw na ito kung ano ang mabuti. Amen? Kailangan piliin po natin yung tama. Yung pong isang bagay na magbibigay sa atin ng pangwalang hanggang kasiyahan. Amen. Meron pong isang kwento, ito po ay nabasa ko sa isang libro. Sa isa pong galerya, kung saan doon po ay nakahanay ang napakarami pong napakagagandang kwadro. Iba't ibang mga larawan ang nakikita. Ngunit sa isang sulok, naroon ang larawan ni Jesus na siya ay kumakatok sa pintuan. At ito ay nakatawag pansin ng isang bata at hinatak ang kamay ng kanyang ama. Matagal niya itong tinitigan ng bata. Ang maamong mukha na tila ba nagsusumamong patuluyin. Muling hinatak ng anak ang kamay ng ama. Pagkaraay nagtanong, Daddy, bakit hindi nila siya papasukin? Ito ay katanungan maging sa bawat isa.
doon sa mga taong hindi pa tumatanggap at nagpapatuloy sa ating Panginoong Hesus. Bakit nga kaya? No? Samantalang, alam naman natin kung bakit namatay si Jesus. Para sa ating pagkakasala. Ngunit bakit hindi nila siya pinapapasok? Bakit patuloy na pinipili ang pakikipagkaibigan sa mundo o kay Satanas? Yung pong pagpapabaya sa isang napakalaking pagkakataon na alam nilang hahantong, na alam natin na ito ay hahantong sa bangin ng walang hanggang kapahamakan. Kaya nga po sabi sa Hebreo chapter 2 verse 3, gayon din naman hindi tayo makakaiwas sa parusa kapag hindi natin pinahalagahan ang kaligtasang ito na isang napakadakilang kaligtasan. Isa naman pong lalaki ang nakitang nakalutang sa putikan. Maraming tama ng bala ang katawan, natagpuan ng pulis na pinagkakaguluhan ng maraming mga tao. Ito ay isang pusakal at matagal nang pinaghahanap dahil sa dami ng kanyang kaso. Iyan po ang hinanap niya, sabi ng pulis. Ano nga ba ang aasahan ng isang patuloy sa paggawa ng kasalanan, kundi sa ganito humantong ang buhay? Hindi to ang nais na Jesus para sa iyo, kapatid. Kaya't ibinigay niya ang kanyang buhay kung pipiliin mo siya. Paano mo ginugugol ang iyong mga araw? Salamat at hindi pa huli ang lahat. Bawat taong patuloy na nabubuhay ay binibigyan pa ng Diyos ng isang pagkakataon upang mabago ang buhay. Piliin mo ang Diyos, kapatid. Piliin mo na makilala ang Diyos sa buhay mo. Piliin mo na siya ay nabigyan kanya ng pagkakataon upang hindi tayo mahantong sa isang buhay na napakalunos-lunos, sabi nga, na walang patutunguhan. Ito po ang panawagan sa atin ng Panginoon. Hali kayo at tayo ay magpaliwanagan. Sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Nananawagan po ang Panginoon sa oras na ito, kapatid. Amen. Gaano man kapangit ang ginawa mo sa iyong buhay, ang bukas ay maputi at walang bahid dumi. Kung isusuko natin kay Jesus at patutulong tayo sa Kanya, siya ang magsasaayos at ikaw ay makadarama ng kapayapaan at kaligayahan. Subalit pakinggan mo ang sinabi ni Josue. Piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Higit po sa lahat, piliin po natin ang Diyos na siya po ay ating makilala. Piliin po natin na magkaroon po tayo ng isang personal na relasyon sa ating Panginoon. Amen. Mahal po tayo ng Diyos at hindi po nais ng Diyos na tayo ay mapahamak. Sabi po sa Aklat ng Mga Ngaral, chapter 12, verse 31, piliin po natin na matakot sa Diyos. Amen. Matakot po tayo sa Diyos sapagkat ito ang katungkulan ng tao. Pagdating ng araw ng panahon, ipagsusulit natin lahat sa Diyos ang ating mga ginawa, masama man o ito o mabuti. Kaya piliin po natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Ang Diyos po ay patuloy na kumakatuwag sa ating mga puso. Patuloyin po natin ang Diyos, buksan po natin ang ating puso at sasamahan tayo ng Diyos. Amen? By your grace I live and breathe to worship. At the mention of Tayo po ay manalangin. Upo amang Diyos na makapangyarihan. Maglilingkod ako sa iyo. Tulungan mo po akong mabuhay na sumasampalataya at sumusunod sa iyo. Tulungan mo po ako, Panginoon, na patuloy kang makilala ng lubusan sa aking buhay. Maraming pong salamat, Ama. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Huwag po natin kalimutan mag-subscribe sa atin pong YouTube channel, sa Daily Dose of Message. I-share din po natin ito sa iba upang tayo po ay patuloy na mapagpala ng salita ng ating Panginoon.